Pinag-uusapan na ng impeachment prosecution panel ang hatian sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isa sa napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ng bise kapag gumulong na ang impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagpupulong ng impeachment prosecution panel ng Kamara na binubuo ng 11 kongresista. Isa sa mga napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, inakusahan ng bise ng pagkakaroon ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Pinag-usapan din kung paano hahatiin sa impeachment prosecutors ang 7 articles of impeachment para depensahan sa impeachment trial. We will be dividing the articles of impeachment among us so we can focus doon sa ground na na-raise. I am more confident about the second article of impeachment. That is the confidential fund of the OVP and the DepEd. Wala pa ring napipiling lead prosecutor sa mga oras na ito. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit naka-recess ang Kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Sakaling idaos sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial, naniniwala ang impeachment prosecutors na walang magiging problema. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate, what you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting impeachment court judges. Kapag napatunayan ng Senate Impeachment Court na nagkasala ang bise, maaalis siya sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Paano naman kung bigla siya magbitiw habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.